kabila po ng kabisihan ay nagkaroon ng time, nagbigay ng time para po yung ating pagtitipon. So, wala na po tayo sa aircon. Balik tayo sa isang biyaya ng Panginoon ng lugar na to. Patuloy pong makita natin. So, muli ko lang kung babalikan yung na-share ni Pastor Wilbert about sa Oaks of Righteousness, the planting of the Lord. Na tunay nga po na sabi nga yung pong kanyang natanggap nyo na at yung patuloy pang ipinahahayag ng Panginoon, pinagbubulayan niyo po ba yung binigay niyang yung pong video na saan ba ipapatatin niyo? Yan. Ayan. Diba? Ito ba? Hindi. Ayan. Yan. So, yung sa Oaks of Righteousness, kung paano nga nasabi ko nga nung pang March binigay sa akin ng Panginoon. Pero makita po natin dito na talagang ang biyaya po ng Panginoon, na kung paano yung spirit na kay Jesus ay nasa atin din po. Kaya nga po yung pong encouragement ni Pastor Wilbert, actually natanong ko rin sa kanya, Pastor, yung sa one-to-one namin, yung ganito, ganyan. Isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga niya kasi kailangan niyo yung grace. Yan. Hindi ko natin naituloy sa breakthrough weekend. Kasi pag inisip namin yung kakayanan at yung mga gastusin, yan. Lalo na po sa mga mostly ay mas mabata po yung nakatapos. Pero isang bagay po na sinabi niya is, kasi kailangan niyo yung grace. Although kaya namin ipangaral sa inyo. So, yun po yung mga gagawin pa namin na pag-usapan sa meeting. Pero dito po makita natin sa verse 1, sabi nga, He has sent me to bind up the broken-hearted. So, kasama po tayo doon sa magbabind up ng broken-hearted to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So, isang makita po natin, magagawa natin bilang Kristiyano dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na nasa sa atin. Ang tanong, alam ba natin yung kapangyarihan na yon? At kung alam ba natin, nagagamit ba natin? Wala naman, hindi naman tayo nag-ano sa mga prison cells, hindi naman tayo nag-preach. Marami pong nakagapos, maraming nasa kulungan. Kahit po nasa makita natin malaya po ang kanila pong nasa labas sila. Pero nakakulong pa po sa kasalanan. Even po sa mga Kristiyano, kala nyo lang malaya na kayo. Pero may mga negatibong kaisipan, may mga negatibong, yung mga tradisyon po. Ayan. Christmas na naman. Nanatili bang sanggol sa inyo si Jesus? Kasi yun ang pinapakita ng mundo eh. Nanatiling sanggol sa sabsaban. At yun ang laging simbolo. Pero hindi ko naman po kayo, kung kayo ay nag-dekorasyon. Kasi ako hindi ako mahilig. Dalawa kami ni Dorothy, kaya hindi kami mahilig mag-dekorasyon. Although yun sa mga kapitbahay namin, may mga stars, may mga ilaw-ilaw. Baka kung saan po kami baka sa kabdang puti pagka ginawa ko po yun. Dahil hindi naman ako marunong sa electrical. Okay. Tapos pa yung kasunod, to provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Ito pong Zion, sabi nga po, ito yung matured state ng isang Kristiyanong nakakilala sa Panginoon. Yung totoong nakakilala. Hindi lang yung kilalang Lord, pero hindi naman pala siya kilala ng Panginoon. So yung to bestow upon them, on them, a crown of beauty. Ibig sabihin, ano man yung mga pinagdaraanan nating pagsubok, problema, pagpapala, at medyo may mga pagkakataon na hindi natin maunawaan. Bakit nagkaganito? Kasama po sa buhay ng isang Kristiyano, yung mga suffering, yung mga hindi pagtugon sa mga prayer natin. Kanina papunta ako dito, Lord, padala ka naman rider dito. May app ako, pero hindi ko ginamit kasi sa angkas. Pero hanggang pagdating ko ng Kalayaan, Lord, padala ka naman ng rider dito. Ibig sabihin, meron lang hihinto. Kasi yung experience ko dati, meron ganon. Pero nakasakay naman ako dyan sa may Sogo. May joyride.
Pwede pa natin doon sa Princeton. Magkano po? Wala ba kayong app? Wala, ang app ko angkas. So, inihatid naman nung niya ako. Kaya maghahanap ako mula sa Lancaster na rider. Dahil ko na nito. Ay, so yung pong sabi nga, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead the spirit of despair. So, pagdadaanan po natin yan, pero sabi nga papalitan ng Panginoon. Yung sabi nga po yung oil of joy instead of mourning. Lahat po ng pinagdaraanan natin, for a while lang yan, may limitasyon. Ngayon, kayo na lang ang maglalagay, hanggang kailan yung limitasyon na yun? Paano nyo tinitignan ang mga bagay-bagay, mga pangyayari sa buhay nyo, at may pag-asa ba kayo, mabago pa yon. Minsan kasi, andyan na yung standard, andyan na yung values ng Panginoon, kaya lang hindi natin alam i-apply. Or hindi natin ina-apply. Alam natin, pero hindi natin ina-apply sa ating buhay. So, yung pong, they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord, for the display of His splendor. At kung paano nga pong ang unang pinatrabaho ng Panginoon sa kanyang nilikhang tao ay magtrabaho. Hindi po mag-Bible study, hindi po mag-prayer meeting, hindi umaten kada linggo, magtrabaho. Ngayon, ano po tinatrabaho niyo? Sabi nga lahat tayo may kakayanan. Kahit yung pulubi, may kakayanan yan. Kaya lang, sabi nga, yung paano natin ginagamit yung kakayanan natin. Isang kinalulugod ko po na kahit ngayon ay, hindi ko lang alam kung naipasa na yung batas, na kahit senior, pwedeng magtrabaho hanggat kaya pa. Kaya kung kayo ay nasa 40s, 50s, siguraduhin yung maayos yung katawan nyo. Para kung dumating yung time na maaprubahan na yung batas, sabi ko nga sa Singapore, kahit mga, mga tagapunas sa mesa, mga, sabihin, nakakakilos sila, productive pa rin, even in their old age. At ganun din po yung hinahangad ko na kahit hanggang sa tumanda ako, malapit ako mag-senior. Nagkamali ako ng sabi nung linggo, 57 ako, 58 na pala ako. Sabi ko, pinulang ng isa na nalito na sa bilang. So, sabi nga po, ano po yung simbolo ng tree ng oaks. Yan. Okay. Yan. Okay pa. May chocolate ako dyan. Yan. Yung pong sabi nga po, yung strength. At kung paano pong inihalimbawa ni Pastor Wilbert yung kahoy sa galyon. Yan. Yung galyon po, hindi karaniwang bangka na although ngayon ay bakal na yung pinambangga ng China sa ating pong mga Philippine Coast Guard. Pero makita po natin, nung panahon na yun, yung time na sabi nga, dumaan sa napaka pagsubok yung kahoy na inilalagay dun sa unahan ng galyon. Kumbaga sa seed pa lang, habang nakatanim siya, ay patuloy na lumalago, pinagdaanan niya yung hampas ng hangin, saan man manggaling, para pag inilagay na siya dun sa galyon na yon, ay kayang-kaya na niyang suungin ano man yung lakas ng alon na kanya pong susuungin, lalo na kung may bagyo. At nakita po natin yan. Kanina napadaan ako sa Island Code, laki ng karatula. Island Code is officially closed. Sabi ko, kasama pala ito, akala ko. Okay. So, pero dumating yung time na binenta yan, di ba? Island Code. So, kumita na yung may-ari bago pa na isara yun. So, nakikita na po natin, kasama po yan sa mga asahan natin bago bumalik si Jesus Christ. So, yung sa Ephesians 6:10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Sabi nga po, maging matatag tayo, maging malakas tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Minsan kasi kahit mga Kristiyano na tayo, yung kapangyarihan natin ang ginagawa natin or yung inilalaan natin. Pero makita po natin na kailangan po natin yung kapangyarihan sa Lord tayo umasa lagi kung paano yung kanta natin, I need you more than yesterday. Every day po, yun ang ipanalangin natin, Lord, kailangan kita. Diba?
Huwag po nating asahan yung sariling lakas natin. Limitado po yung lakas nyo. Limitado yung lakas natin, bawat isa sa atin. Ito pong linggo na to, ay panay ang punta ko ng Maddox, panay ang yung pa-examine, kung may mga bara yung mga vein. Sabi ko, Lord, ang mahal pala nito. Hindi lang, may cards si Dorothy. At least, hindi ko nagamit ng una. 17,000. I-scan lang yung leg ko. Dalawa, titignan lang kung may bara. Yan, kasi sa mga muscle, nagkakayo sa kamay ko. So, titignan lang. Ganun na kamahal. Salamat na lang at may card. Kaya dalaga pa siya. Kaya single pa. Kaya mga anak, yan. Kasama sa return of investment nyo. At isang pinagpapasalamat ko po yung kumpanya nila. Kasi nga, hindi lahat ng kumpanya ay inaako yung HMO ng magulang ng kanilang empleyado. May nakausap nga ako, single siya, pero hindi sagot ng kumpanya niya yung HMO ng kanyang magulang. So isang bagay po na pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon yon. At 2 Timothy 3:2-3 ay yung pong endurance. Gaano kayo katatag? At kailangan nga po, sabi nga po dito, sa Ephesians Church, sabi sa 2 Timothy, ito po yung advice ni Pablo, you must endure. Yung pong hardship. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. Imposible po ito. Huwag niyong isipin na, Kristiyano na ako, may relasyon na ako sa Panginoon. Hindi ko na kailangan na maghirap pa. Magkaroon ng problema. Mas maraming problema, mas maraming pagsubok. Dahil susubukin po ang pananampalataya nyo. Mananatili ka pa ba o hindi? Magbabago ba isip mo sa pagkakilala sa Panginoon? Kung paano po sinasabi ko lagi, yung revelation po, sino na ba si Jesus sa inyo ngayon? Nagkapagligtas pa lang din ba? Manggagamot ba? Hindi yung nagpapagaling? So ano na po yung revelation ng Panginoon sa inyo? At makikita po natin yan na sabi nga yun pong pagbubulay natin sa kanyang salita upang patuloy niyang maihayag kung sino siya. At yung kakayanan natin tanggapin kung sino siya sa atin. So, pangatlo yung knowledge. At makita po natin yan. Sino po nag-research na kay Uncle Google at saka kay Auntie Chat? Puro lang po ako kay Uncle Google. Pero alam niyo po, kahit kayo mag-browse mga information, iba pa rin po talaga yung talagang ikaw mismo magsasabihin sa iyo ng Panginoon. Marami pong mali yan. Hindi lahat tama. Puro pang unang ko. Hindi kasi marunong ka mag-discern kung ano yung tama at mali. Doon, sabi, marami ng fake news eh. O, sa rate na, gaano ka naniniwala sa fake news? 10 pinakamataas. Anong highest score? 10. Naniniwala sa fake news? Oo. Pag alam mo ng fake news, di ka na maniwala. Hindi. May nag-survey kasi. May nag-survey. Gaano ka naniniwala? Di ba kasi? Nadadala. Ibig sabihin, paano ka yung halimbawa, sa Bagyo, di ba? Daming sinisid, si Pag-asa. Mali-mali daw yung forecast nila sa weather. So, pero pinakamataas pong sagot doon, 5. Ibig sabihin, may mga naniniwala ka rin sa fake news. Halimbawa, sa fake na sapatos, alam mo ba mag-discern kung A, ano yun? Class A. Class A lang yung sapatos. Ito, yung class ko. A. C. Ganon? At least pa-birthday ko sa sarili ko, di ba? Talagang Braan pala. I-denounce pa pala. Hindi. Ibig sabihin, ito yung desire ko noon kapag nakikita ko yung Adidas ni Dorothy. Ito, magkakaroon din ako pero gusto ko Converse. Ang gaan pala. Bilis ko tuloy tumakbo ngayon. Okay? So, yan. Ibig sabihin, hindi ko hinaga doon time na nag-aaral sila. Kung ano na yung mabili. Pero the moment na kaya na, so para hindi ka
Pero hangarin mo at ipanalangin mo sa Panginoon, then at the same time, pag-ipunan mo. Kita nyo yung may maraming barya na ipinost, o pambili niya raw ng sapatos yun. Gaano karaming barya yun. Yan. Okay, yung 20, 10, 5, di ba? Pinag-iipunan. Okay, pinaglalaanan ng budget. Then, yun pong knowledge, sabi nga yung pong maintindihan natin. At kung paano po tayo magiging tree, hindi lang po yung tayo itinanim, pero lumalago, lumalaki, tumatatag bilang isang Kristiyano. Sabi nga po, we must become the planting of the Lord. At kung paano kung magiging planting of the Lord, sabi nga po, yung pong, we need to be filled with the seed of the Word. Kaya po may mga Kristiyanong hindi matatag sa pananampalataya, at minsan nga nagiging religious na lang, kasi po hindi nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. Every time na nakakarinig po kayo kada linggo, sabi ko nga, hindi naman monitor ni Dilingo ilan yung nanonood. Pero maraming dun sa Facebook, nasa 300 plus yata yung video na Pero ilan lang po yung nanonood. At hindi namin alam kung sino yun. Pero makita po natin, sabi ko nga, yung time na pinapakinggan natin yung salita ng Diyos, kahit hindi po yun dito, pero sabi nga, sino ba yung talagang kinakainan nyo? So, yun yung una. At kung parang sinabi po ni Pastor Wilbert na, iisa lang tayo ng tribo. Tapos, we need to be nurtured by the Word in the place of our assignment. Natukoy nyo na po ba yung place of assignment nyo? So, naunawaan nyo na po na hindi taga-church yung inyo pong place of assignment. Hindi po yung mga tao sa church. Sa labas po. Kaya kung paano sinasabi ko, bakit tayo nasa iba-ibang lugar? Ayun po yung place of assignment natin. Kaya huwag nyo nga rin na maging worker kayo dito. Isa nga lang na full-time dito, pwede na eh. Hindi pa naman tayo ganun kalaki. Pero, nagsitrain na po para sa paglaki ng mga susunod. Kaya, meron pong mga kasunod ng generation. At salamat po sa worship team ng linggo. Sabi nga ni Pastor Wilbert, very smooth ang Old Testament at New Testament magkasama. Okay? So, thank you po kay Maestro Kerwin. Yan. Na lumalaki, lumalakad na po yung kanyang noo. Yan. Kasi hindi lang naman po yung dito yung tinitrain niya, kundi maging sa eskwelahan. Kasama po niya yun. Ha? Yan. Hindi kasi pag tinitignan ko yung picture nila nung araw papayat, nilalago ng buhok. Kaya pag nakikita ko ngayon, susunod, ipapaano natin yun kung sino marunong gawa. At kung paano po yung 1040 Windows ay ngayon ay 9 to 5 na, o yung workplace, na doon dapat workplace or business place, doon nyo po gamitin yung oras nyo para makaakay. Eskwelahan, makapag-share. Dorothy, tinanong ko, sabi ko, anak, may kasabay ka naman kumain ngayon. Kasi sabi nga ni Jambo, nakikita niya, solo lang. Pero sabi niya, mami, may kasabay naman ako, si Tatang, si ganito, si ganito. May kasama ka. Kasunod na tanong, sinishare ko ba? Yung mga ganong klase. Tapos yung work from home, sabi nga may mga kapitbahay naman tayo. Sino rito yung gusto magkaroon ng work from home? Nasa room na lang kayo. Yan. Marami namang open ngayon Ako rin naghahanap. Pero tatakbo ako bilang bilang auditor sa CWB. Work at home. Hindi work from home. So, yun pong ating fruit na time, strength, talents, gifts, and skill, ideas, and relationships. Napaka-importante po. Halimbawa si Micah, nakagraduate na. Nag-apply ka na ba ng work? Micah? So, nag-aantay ka pa. Isang taon na yun. Hindi pa mag-apply. Marami na hong mga At dito makita po natin yung po yung mga fruit na kailangan natin na ipamunga. So, yung fruit of good works, hindi po kailangan maging Kristiyano ka muna. Kasama na po yun dahil marami pong religious na tao ang may good works. Lalo na yung pagdodonate, pagbibigay ng tulong, pagbibigay ng malasakit, marami pong gumagawa niyan. Pero makita po natin dito,
Yung pag naging Kristiyano ka na, yun yung magiging bunga. Diba? Pero hindi lahat, pare-pareho tayo ng bunga. Diba? Meron mas matulungin dito, mas masipag, mas hindi mo na kailangan utusan, alam na yung gagawin, at kung saan ang ginagawa, meron naman yung kailangan kang pukpukin pa, at ipaliwanag pa in details. Diba na? Ako yun. Okay? Pag ako'y nagpapaturo po sa kanya. Tapos yung pong fruit of the Holy Spirit, sabi nga love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Sa bahay nyo pa lang po, mapapractice nyo na yan. Gentleness and self-control. Mga anak, napapractice nyo ba yan sa mga magulang nyo? Opo. Gentleness and self-control. Ganon. Mga magulang, napapractice nyo ba sa mga anak nyo? Sa asawa nyo muna bago sa mga anak nyo. Okay. So at least may fruit. Tapos ito po yung fruit of winning souls. Gusto nyo ba pagharap natin sa Panginoon? Ilan na yung naakay ko sa akin? Ilan na yung na-disciple mo? Lord, meron akong isang na-disciple sa 50 taon na nakilala ko. Masama ba yun? At least meron ka na-disciple. Pero analipin po natin, lalo na ito po yung season ngayon na na galaw ng Panginoon. Pangalawa, fruit of abundance. Sabi nga po hindi mo na kailangan manalangin na, Lord, pagpalain mo ako. Pinagpala ka na. Kasama na yun, yung tayo po ay naligtas. At alam nyo ba, yung sa Quezon City, Commonwealth. Kung paano pong common, nabigyan tayo ng Panginoon ng time, yung Commonwealth, may Commonwealth din tayo. Kaya na magkakaiba tayo ng tanggap ng wealth. Bagamat may Commonwealth, at common yun sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya lang, yung kakayanan natin na tanggapin yung wealth. Kagabi po napanood ko si Andrew Sabi niya, yung 3 kanta na isinabit niya noon, sabi niya, may sulat ako natanggap. Babayaran yung kanta ko. Kumanap ka ng pangit. Ano yun, binibirotya. Saka yung isa pa. 90,000. Yung 3 kanta. So, lumalabas 30,000 bawat kanta. Pero sabi niya, sakto lang yun doon sa ibabayad ko sa na-aksidente. Yung kunwari, hindi naman, pinagbintangan siyang nabangga niya, pero hindi naman siya yung nakabangga. So, para lang ma-settle na, sabi niya, 90,000, nahawakan ko lang yun. Wala ako na iuwi kahit isang kuseng, kasi ibinayad ko na, para hindi na ako makasuhan. Kayo, 100,000, kaya nyo i-handle? Paano nyo i-handle? Pinag-isipan nyo na ba? 1,000,000, paano nyo i-handle? 2,000,000. Kasi the moment na hindi po natin ma-handle, kahit 1,000 lang, o 100 lang, hindi ka bibigyan ng higit pa ng Panginoon. Kasi mas gusto niya ipagsunod mo kaysa doon sa pagpalain ka niya nang wala pa sa oras. Okay? So, tapos ito po yung pagpupuro ng Panginoon. Willing ba kayo na kayo ay tapyasin? Putulin. May mga pagkakataon. At paano po natin tinatanggap? Gaano kasakit? Ipapatuloy pa ba tayo o hindi? Natitigil na ba tayo? Ay, si Pastor, hindi ako pinatugtog. Ay, si Pastor, hindi ako pinakanta. Ay, si Pastor, binago na naman yung kanta na line up ko. Kasama po sa pruning yan. Sine-check ko kung sino yung kumuha dito ng mga notes. Kasi tinitignan ko, huwag kayong maging komportable sa alam yung kanta. Kahit hindi yung alam yung kanta. Kasi mga bidaan dito Bidaan talaga. Okay. Kasama po yan sa training at patuloy na pagpupuri sa inyo. So, yung kasunod po, ito po yung sabi nga, if you remain in me and my words remain in you. Unang-una, kailangan ka muna mag-remain sa Panginoon. Then, yung words niya, magre-remain din sa iyo. Hindi lang si Jesus, kailangan ko lang si Jesus. Pero hindi ka naman nagbabasa ng kanyang word. Nakikinig ka lang. Hindi mo naman na, sabi nga, yung portion na tinatanggap,
Saka ka pala mag-a-ask whatever you wish. And it will be done for you. This is to my Father's glory that you may bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Dapat ba wala nang mahirap sa atin? Dapat ba wala nang nagre-renta sa atin? Dapat ba may sarili na tayong bahay lahat? Kung meron po yan sa puso nyo, antayin nyo. Kailan lang yung Bible reading natin? 2 Corinthians ba yun? Ang magulang ang nag-iipon para sa mga anak, hindi yung anak ang nag-iipon para sa mga magulang. Prinsipyo po yun. Ibig ba sabihin mo ka nang masa sa anak mo? Yes, tinuturo natin, may ROI. Pero ako ngayon pa lang, sabi ko, Lord, ayokong umasa sa mga anak ko. Sige, inalis ko nga sila eh. Pinapaalis. Ibig ko sabihin, nung time po na nag-asawa itong dalawa, sabi ko, huwag kayong titira dito at huwag ka rin bumuli dito sa bahay nyo. Bumukod kayo. Kasi yun po yung desire ng Panginoon. Bumukod, magtayo ng sariling godly family. Kaya ganun po ang design ng Panginoon. Hindi inaako natin lahat. Magulang ka, gusto mo lahat ng anak mo na andoon, pati apo mo, pati kaapo-apuhan mo na. Ikaw nagpapahirap sa sarili mo. Ha? Masaya kasi pag sama-sama. Yun na sabi, masaya, pero paano yung responsibilidad? Diba? Kasi ako masaya ako kahit nagsasolo ako sa bahay. Sabi nga nung kapitbahay ko mag-isa ka lang dyan. Kawawa ka lang. Sabi ko, masaya naman ako kahit ako mag-isa. Dami kong ginagawa dito sa loob. Tapos ang sabi niya, yun yung famous na line ni Dilin. Si Risha yun. Si Risha ba yan? Stay sila. Sa akin sinabi. Okay. Si Risha po nung bata at nandun kami magkakasama sa Las Piñas. Nagpapasama yata si Dilin papuntang itaas. At ang kanyang famous line po ba't ka natatakot? Kasama mo naman si Jesus. Bata pa po yan nun. Hanggang ngayon, tanda pa ni Dilin. O, diba? Dalaga na si Risha ngayon. Pero ito sabihin, bata pa lang siya. Ganun na yung kanyang paano. Ba't ka natatakot? Kasama mo naman si Jesus. Hindi yata alam na din kasama niya si Jesus lang. Okay? Tapos po, isang biyaya ng Panginoon, meron po tayong panonoorin. 4 na minuto lang. Ito po yung karugtong na if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Dahil yung pong miracle natin is nearer more than you imagine. So yung pong principle ng blessing, yung ating pong blessing. So pakinggan po natin si Dr. Miles Monroe sa kanya pong preaching. Hindi po matagal ito. Ayan. Dahil karugtong po ito doon sa natapos si Pastor Winter. At ito po ay nagpe-prepare ako ng ibabahagi sa inyo. Pero nung napakinggan ko po ito, yun na. Ladies and gentlemen, today I want to speak to your hearts and awaken your spirit to this truth. Your miracle is nearer than you think. So often we find ourselves questioning the timing of God. Why hasn't it happened yet? Why am I still waiting? But let me remind you of this foundational truth. God is never late. And He is never early. His timing is perfect because He sees the end from the beginning. The Bible tells us in Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. It's not just about His ability to bless, it's about His wisdom in knowing when to bless. A gift given too early is not a blessing, it can become a burden. This is why preparation is key. You don't plant seeds in rocky soil and expect a harvest. In the same way, God is working in you and around you to prepare the soil of your life for the miracle you've been praying for. He is shaping your character, teaching you patience, and building your faith. Faith, my friends, is the currency of heaven. Without faith, it is impossible to please God. Your faith is not passive, it is active. It declares, even though I don't see it, I know it's coming, but faith also moves you to prepare, to make room for the blessing before it arrives. Let me ask you, are you ready to receive what you've been praying for? If God answered your prayer today, would you have the capacity to handle it?
Preparation is a demonstration of your faith. It says, Lord, I trust that you are bringing this miracle, so I will get ready now. But let me caution you, miracles don't always arrive in ways we expect. The Israelites cried out for deliverance, and God sent Moses, a man with a stutter, to lead them. Jesus came as a carpenter's son, not as a king in a palace. Your miracle might come disguised as a small opportunity, a divine connection, or even a challenge. Don't miss it because it doesn't look like what you imagine. Finally, remember that every blessing comes with responsibility. When God blesses you, he expects you to steward it for his glory. Your miracle is not just for your comfort, it's for your calling. It's not just for your benefit, it's for his kingdom. So today I challenge you to prepare. Prepare your mind by meditating on his promises. Prepare your spirit by walking in faith and obedience. Prepare your heart by cultivating gratitude even before the miracle manifests. Your miracle is near. The question is, are you ready? Let us trust his timing, embrace his process, and prepare for his blessings. Because when God moves, he moves in ways that exceed all we could ask, think, or imagine. Thank you, and may you walk in expectation of the great things God has in store for you. God's timing is always perfect. This truth, though simple, often challenges us when we face delays or uncertainties in life. It can be difficult to trust when the promises we're holding on to seem far away or even impossible. Yet, one of the greatest lessons we must learn is that God does not operate on our schedule. He exists outside of time, and his plans for us are always aligned with his eternal purpose. What may feel like a delay to us is, in reality, divine orchestration working behind the scenes for our good. In moments of waiting, we must remember that God's view is panoramic while ours is limited. We see the immediate, but God sees the ultimate. When he withholds something we desire, it's not because he's ignoring us or indifferent to our needs. It's because he is preparing the right blessing at the right time. Just as a farmer cannot rush the harvest before the crop is ready, God doesn't deliver his promises prematurely. If he did, the very blessings we seek could overwhelm us or fail to fulfill their intended purpose. So, pwede niyo pong panoorin yan sa YouTube ng buo at medyo mahaba pa ho yan. So, yung isang PowerPoint. So, yung pong prepare for God's timing and blessings, your miracle is nearer than you think. Kaya naantay po ba kayo himala sa buhay niyo? At ano po yung himalang yun? Himala ng kagalingan, himala ng kaligtasan. Sabi ko nga po, mga magulang, kilala ba ng anak nyo yung Diyos na pinaniniwalaan mo? Kilala ba ng asawa nyo yung Diyos na pinaniniwalaan, pinaniniwalaan mo? Kasi kahit po magkakasama tayo sa isang pamilya, minsan may magkakaiba naman ng church, ay naipapakilala nyo po ba kung sino yung Diyos na inyong pinaglilingkuran? At nakikita ba sa inyo yung Diyos na inyo pong sinasabing kilala nyo? Sabi nga marami po kilala ang Diyos. Ang tanong, kilala ba kayo ng Diyos? Wala sumagot. Naku, patay man. Naiipon ako nito. Hindi, kasi ganun eh. Ano ba yung kilala natin? Kilala ba tayo ng Panginoon? Bilang anak niya, bilang disipulo niya, bilang tagasunod niya? At gaano ka lalim? O gaano na tayo lumago sa pagkakilala sa Kanya. So ito po yung foundational truth na inahagi ni Dr. Miles. Sabi nga po, God is never late, He is never early then. God is always on time. Kung nakikita niya na hindi mo pa handang tanggapin, yung ipinapanalangin mo, hindi niya po ibibigay. Matagal ako nananalangin para sa sariling bahay namin. Nakailang lipat na rin kami. From Pasay to Baclaran again. Okay. Baclaran Mabuhay, tsaka Baclaran 17 kami. Pero nung dumating po yung time, walang pera. Pero may word. At yung timing ng Panginoon, hinakbangan lang namin sa pananampalataya. Ngayon, nagpe-pray ba kayo ng bahay? Sabi nga po, kung anak kayo ng Diyos, wala na po sa ating uupa. Naniniwala ba kayo doon? May mga naniniwala, tatanggap ng sarili bahay yan.
Yung mga nag-aalala lang pa ako, magkakaroon pa ako ng bahay, matanda na ako, wala akong trabaho, wala akong ano. Nililimitahan mo ng pananampalataya mo ang Diyos. Pero kung sabi nga yung promises, binigay sa iyo ng Panginoon yun, paniwalaan mo. Ngayon, yung mga paghakbang sa pananampalataya, ikaw ang gagawa nun. Nangako ang Panginoon, pero yung paghakbang sa pananampalataya, tayo po ang gagawa nun. Hindi sa kaparaanan natin, yung kaparaanan din ng Lord. Yung pagkuha natin ng lupa ng church, pagkuha talaga, hindi, yung pagbibigay at pagtanggap natin dun sa lupa ng church, o ngayon, yung pagpapatayo ng building, inaakbangan pa ho namin sa pananampalataya. Inaasikaso namin yung mga legal na paraan. At mahirap po mag-asikaso. Yeah. Buti na lang dito po sila Mina, malapit sa munisipyo ng Bacoor. Yeah. So, hindi na ako napupunta dyan sa General Trias. So, nasa Baclaran, okay lang. Ayan, General Trias. At saka nagkakaedad. So, meron akong transfer of legacy. At transfer ng work. Yan. So, pangalawa, His timing is perfect because He sees the end from the beginning. Even ikaw, nung maligtas ka, alam na ng Panginoon kung magiging ano ka. Kung magiging sino ka. Marami po akong, hindi naman marami. May mga ilan po akong nasabihan dito. May calling ka sa Panginoon. Hindi ko nasasabihin ko sino. Pero hindi ko lang alam, yung pagtanggap nila. Kasi time lang na yung sinabi ko sa kanila, yun lang din yung time na narinig ko sa Lord. May calling ka sa Lord. Hindi ko naman sinabi anong calling niya. Siya na yung balang dumiscover nun. At kung nakikita ko naman, sabi nga, sabi ni Pastor Wilbert, bago mag-50, yung mga Levita naka-retire na. Ibig sabihin, may sa panahon natin ngayon, parang kung kailan 50 na, saka pala mag-full time, you know? Pagkatapos ng career. Ayan. Pero, sa mga nagtatrabaho po, pwede naman kayong maglingkod sa Panginoon na siniserve nyo yung calling nyo, nang hindi kayo magre-resign. Kung hindi pa kayo pinagre-resign nyo, malalaman mo naman yun sa yung spirit eh. At kung paano nakita na po niya kung magiging ano tayo. Sabi nga po sa Psalms 18:30, as for God, His way is perfect, the word of the Lord is proven. He is a shield and to all who trust Him. Kalasag po sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya anumang mga pagsubok, problema, pagpapalang inyong dumating sa inyo, yung kalasag po, ang kalasag nyo ay ang Panginoon at yung Kanyang salita. Proven na po. Kaya kung hindi man po matuloy yung mga bagay na pinaplano natin, lalo na kung plano lang natin yun, wala palang blessing ng Lord, asahan nyo na may mas mabuting naisin po ang Panginoon. At sa Tagalog, tungkol sa Diyos, sakdal ang lakad niya. Ang salita ng Panginoon ay subok na. Yan. Saan po yung logo ay, subok na matibay, subok na matatag. Tandaan niyo yun? Ha? Spartan ba yun? Subok na matibay, subok na matatag. Bangko, wala ko BBO yun. Bangko Pilipino, yun, wala na ngayon. Yung Bangko Pilipino noon, yun yung kanilang ano yun? Yung pinaka, pero yung naging tagline yan. Yeah, salamat. So, yun yung tagline nila, subok na matibay, subok na matatag. Sarado na. Wala na, di ba? Yan. Pero dito, makita po natin, yung salita ng Panginoon, subok na. Ang Diyos ang nagbigay niyan eh. Susubukan mo ba ang Diyos? Sinabi lang ng Diyos, subukan niyo siya sa inyong pagbibigay ng tithes. Doon lang. Pero hindi niya sinabi, subukan mo ako pag gagalingin kita. Siya lang papagaling. Siya lang papala. Kaya lang hindi tayo mapagpala dahil hindi natin ibinibigay yung para sa kanya, yung requirement niya. At isang bagay po na makita pa natin sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Also, so yung pong pagiging beautiful sa panahon ng Panginoon, also He has put eternity in their hearts. Eternal being po tayo. Naniniwala ba kayo doon?
Hindi naniniwalang eternal kayo. Naku, Diyos ko. Talaga yan. Eternal being tayo, kaya nga nailagay niya yung eternity sa puso natin. Kasi kung hindi tayo eternal, hindi niya mailalagay yan. Eternal God siya eh. Kaya nga po, isang makita po natin, limitado lang yung oras natin dito sa mundo. Bagamat na sa atin, yung, nilagay niya yung eternity, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Yes, may pahapyaw tayong alam na ginawa muna ng Panginoon lahat ng kakailanganin natin para makapamuhay tayo na maayos dito sa mundo. Sa Kanya tayo pinagtrabaho. Eh kung bigla kayong pinagtrabaho ng Panginoon na wala naman lupa, o sige, magbukal ka dyan, wala naman lupa, paano ka magbukal? Tanong nyo kay Micah kung paano gagawin ko. Okay? So, sa Tagalog po, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. May kapanahunan po ang bawat bagay. May kapanahunan kung kailan ka magbo-boyfriend, kailan ka mag-aasawa. Sino nag-aim na rin? Okay? So, nilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Pero makita po natin dito sa English ay sa puso. At gayon may hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa walang hanggan. Mga science graduate, science school graduate, o kahit na sinong lahat ng graduate, hindi kayo nagtataka ba't hindi nagkakabanggaan ng mga planeta? May kapanahunan kasi. Umiikot yan. Diba? Yung universe, kung nilikha ng Panginoon. Kaya na namamangha, pati mga scientists. Okay? At makita po natin sa pangatlo, foundational truth for our miracle, it is not about His ability to bless us. It's about His wisdom when to bless us. Paano niyo ba tinitignan ang blessing ng Lord? Sige nga. Paano mo tinitignan ang blessing ng Lord? Ano ang blessing ng Lord sa iyo? So, wait. Ano ang blessing ng Lord sa iyo? Yan. So, yung mga kabataan tayo. Ano blessing ng Lord sa iyo? Wow! Instrument, yung talent sa instrument. Okay, so nakita po natin, maraming blessing ng Panginoon sa atin. Time. May oras pa kayo. Diba? Miracle na yun. May oras pa kayo missing. Oh, si Jake, anong blessing ng Lord sa'yo? Sobrang ganda po. Talo na kayo sa pastor. Hindi kaya ang paano ng pastor, magpapakasal sila. Pastor, magpapakasal po kami. Hindi na po kasi ako makapagpigil. Yung tanda ko yung sinabi ni Pastor Erwin, yung time na nagpapaalam sila kay Pastor Hans. Sobrang ganda kasi. Hindi sila makapagpigil. Okay. Ayan. Ayan. Diba? Sabi nga mga New Testament, alam niyo yung mga nasa Old Testament, ano yung kanilang nakaraan. At patuloy kayong matuto. So, ganun yun. So, huwag niyo kalimutang ibahagi sa inyong mga anak yung love story niyo, mga magulang, mga pinagdaanan niyo, kung paano nga kami ni Ate Nina, pareho lang kami nakuha sa tingin. Okay? Pinandilatan tayo. Hindi mo pinandilatan. Okay? So, makita natin, a gift given to early is not a blessing. Pag napaaga po yung blessing at alam ng Panginoon na hindi mo pa kayang i-handle,
magiging either curse sa iyo yan o magiging sumpa. Yung curse sumpa. Yung magiging parang mahirap para sa iyo. Halimbawa, binigyan ka ng 100,000. Hindi ka na mapakali. Saan mo itatago? Saan nga pinagtatatago yung mga pera niyo sa bahay? Meron yung sa ilalim ng kutsyon. Meron yung sa sobrang tago, hindi na maalala kung saan nakitago. Meron ba gano'n sa inyo? Kaya maganda po yung nakatira ka sa sarili mong bahay kahit hindi ka magtago. Kahit nakalat-kalat lang yung pera mo dyan. Wow, nakalat-kalat. So, ang isang bata ko, pag binigyan mo ng, halimbawa si CJ, binigay yung susi ng kotse. Marunong ka na ba mag-drive? Si ate mo marunong na? Yes. Halimbawa si Erin, binigyan ni pastor mo. Erin, ikaw na mag-drive ng kotse. Kaya na ba ni Erin? Hindi pa abot. Hindi pa abot yung paano. Okay. May mga ganong klase. So, hindi magiging pagpapala kay Erin, kundi magiging burden pag siya yung pinag-drive ni mama niya. So, ready na po ba kayo to receive what you've been praying for? Ano ba yung pinag-pray niyo? Ready na ba kayo mag-manage ng business? Pinag-ahandaan niyo ba? Pinag-aaralan niyo ba? Anong business yung gusto niyo? Kanina yung sinabi niya, passive income. Yung pag may edad ka na, dahil nag-invest ka nung bata ka pa, dating na lang dating ang pera. Hindi ka na mag-aalala. Hindi ka na mag-aalala kung hindi ka bigyan ng anak mo, kung may mga pangangailangan. Kasama po yun. Although hindi na ituro sa amin ng magulang namin. Kaya nga kung may matatanggap kami blessing ngayon, nagtatanong na po ako doon sa mga marunong. Saan maganda ang investment? Dahil alamin nyo rin po, nasa prophecy kasi eh. Kita nyo, dami na nagsara mga business ngayon. Hindi natin naasahan yung pogi, magsasara pala. Okay? Kala ko noon, legal yan sa island ko, di pala. So, yung abilidad ng Panginoon na i-bless tayo. So, if God answer your prayer right now, do you have the capacity to handle it right? Pagdating po sa pera, kasi pagka nakatanggap tayo ng malaking halaga ng pera, ano agad ang una yung naiisip? Sangyup. Talagang pagkain talaga, no? Yeah. May mga pinapadala po ako dito ng pag pinadala nila sa akin through online. Sabi ko, salamat, pinapriority mo yung pag-honor sa Panginoon through your substance. Yan. Huwag yung kalilimutan. Unahin niyo ang Lord. At idadagdag na lang niya lahat. Pati yung sang nyo, kung kailangan. Sang nyo. Okay. Hindi ako sumama sa mga ganyan. Hindi ako malakas kumain. So, ngayon, pangalawa, are you ready to be responsible and accountable for the answer of your prayer or in your prayer? Ano yung pinapanalangin nyo? At yun ba ay naka-align sa kalooban ng Panginoon? Kasi may mga panalangin tayo na gusto na natin. Pero tinanong ba natin, Lord, ano yung kalooban mo? Sabi ko nga sa pag-aaralan ko ng mga anak ko, kasama na yan sa kalooban ng Lord. Wala ang kahirap-hirap. Maging sa baon nila kahit konti lang. Pamasahe. Kasi wala naman kaming aasahan talaga noon eh. Hindi ang Panginoon. Panalangin lang. Marunong ako maglakad sa SM Foundation. Para kumuha ng mga ano. Even ngayon, kaya ko manghingi ng, sa may reseta ako, kaya ko manghingi ng maintenance sa barangay. At maging yung birthday gift na 500. 500. Ang haba ng pila. Nagkamali pa ako ng pila. Sa December pa ako napapila. Buti na lang, bumaba yung blood sugar ko. Kaya nakapwede kong ano, kasi mababa na yung glucose ko. Hindi ko dahil yun. Talagang mababa na talaga. Okay? So, pang-apat, are you willing to undergo the preparation God will give you in answer to your prayer? Sabi nga po, kung hindi tayo na i-prepare, gusto mong mag-asawa na agad. Maika, ilan taon ka na ba? Yan. Then, 23. 23 pa lang. 24 ko nag-asawa nun. Okay. Ganun. Tapos naman na ako ng 21. Ayan. Okay. 21 ba ako natapos? Basta 20 yata. Pero nakatapos na ako bago pa nagyaya si Pastor. Okay? So, yung isang bagay po na makita natin,
Piniprepare ka ng Panginoon. Even yung miracle, even yung pagpapalang gusto niya ibigay sa'yo. Ipiniprepare ka ng Lord. Kasi kung hindi ka pa prepared, at sinagot na yung panalangin mo, mahihirapan ka. Hindi ka masisiyahan. Magiging pabigat pa sa iyo. Pero bilang magulang, kung ginagawa mo yung part mo, lalo na sa iyo yung anak, yung pagtuturo na maging responsable sila. Sabi ko nga po, isang kultura po ng church natin, yung pagtuturo na maging self-sufficient. Kaya ngayon pa lang mag-ipon na kayo, pinag-usapan ho namin nila, yung makasama ko na sa sasakyan. Isang taon daw, doon naman tayo sa agape. Yun. Swimming daw. Ito ba na? Ito pala, ito ang promotor. Sabi ko, sige, planuhin na natin kung kailanong date. So, aalamin pa ho kung kailan kayo mga available, mga estudyante. Yan. At pwede ho tayo mag-overnight doon. Huwag lang kayo magsasama ng manginginom at mangingigarilyo. Pinagbabawal po doon. Dahil nasira po noon. Kasi tinayo po yun ni Senator Rene Cayetano para po talaga sa mga pastor. Hindi na nga lang mo natuloy yung sa Baguio niya eh. Plano rin po niya na magkaroon sana ng isang para hindi na pupunta ng teacher's camp na may multo. Yun. Yan. Pero hindi na po natuloy. So, sabihin, hindi plano ng Panginoon na siya pa yung magtayo. Pero yung pong agape, dalawang lugar na po yun. Hindi pa ako nakapunta doon sa isa. Yun pa lang. Pero yun po. Kung gusto nyo lang naman. Ngayon kung hindi, sabi nyo masyadong malayo. Mas malayo po yung Paite, Laguna. Worship team. Kung gusto nyo pong makaranas ng hangin ng probinsya. Hangin ng probinsya. Makaranas na makasalamuha ng ibang mga worship team from different church. December 26 po. Magsabi lang kayo kay Pastor Erwin. Magsabi lang kayo. Para alam niya kung ilan yung sasama. Okay, dahil siya po hindi makakasama. Pero, layo. Pero magaganda po yung kahoy doon. Ganun eh. Paite, Laguna yan. Pwede kami mag-uwi. Oo, pwede kayo mag-uwi. Basta bibili nyo, gano'n. Ay, sa mga furnitures po, yun kasi yung kilala sa Laguna. Akala ko nga pangin Laguna eh. Para bibili ako ng mali. So, Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, yung sabi nga po, can you demonstrate the faith needed, trusting God while waiting for His answer? Paano niyo pinapakita ang pananampalataya? Na kahit na magkawindang-windang, kahit na hindi mangyari ng ayon sa inyong perception, nagtitiwala pa rin kayo sa Panginoon at nananampalataya na gagawin po niya ang kanyang ipinangako. Kaya nga malimit kong prayer even dyan sa building dyan sa Vista Verde. Lord, your will be done. Kailan at yung proseso mo, yung paraan mo, hindi yung paraan namin. Yes, may mga plano kami ng mga elder. Although hindi pa namin napapagawa yung 18. Meron nag-volunteer noon, pero hindi ko rin naituloy. Bakit? Hindi pa timing na doon. Pero kasama na po yun sa pinagpaplanuhan na maipatayo yung cloud. Si cloud talaga yun. Sa pong tanda ko yan nung ilang taon pa noon. Nag-ooperate pa nung ating sound system. Kaya siya raw yung magpapatayo ng building. Hindi ko narinig ko na yun. Sabihin, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung hindi sa panahon ko, wow, para si Moses lang. Kasunod na generation. Pero, ganun din po yung hangad ko kay Pastor Wilber. Na kung ito turn over na, kung tapos na yung season ko na tumayo, talagang meron pong ipapamana. Sabi ko nga tayo po, bukod sa yung bibig natin ay hindi satisfied sa hindi masarap. Even yung gamit. Okay? So, marami naman po tayo na pagtamna ng ating mga gamit. At hopefully,
Kung loobin ng Panginoon na doon tayo sa agape, yung pong pastor na malapit doon ang ating iimbitahin. So, yung substance of things hoped for and evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita, pero magiging ebidensya, magmamanifest yun. Nakikita mo may karinderya ka, o magkakaroon ka ng business, o magkakaroon ka ng plantation, ng dragon fruit. May 5 hektarya si Pastor Noel Abad sa Batangas. Yan. So, may nakikita mo na, kahit hindi pa nangyayari, at sa kapanahonan ng Panginoon, mangyayari yun. Actually, yung bahay namin, pag tinitignan ko, ito extension. O, Dorothy, anong gusto mong ayari ng kusina? Para hindi na masikip. Kasi plano ko po din doon sa bahay namin. May mga bata ron eh. Binabati ako, kahit hindi ko kilala yung hindi ko, sabihin, Ate Susan, hindi naman ako makapag-binis eh. Kasi ang lago pa ng damo dun sa namin, wala pa yung grass cutter eh. So, Panlima miracles don't always arrive in the ways we expect. Are you ready if your miracle arrived as a small opportunity, a divine connection, or even a challenge? Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. May power po na nag-work sa bawat isang mananampalataya sa Panginoon. Pero, sabi nga alam niyo po ba yun? Paano niyo pinapagalaw yung power na nag-work sa bawat isa? Even sa bata. Kaya po magbinis kayo. At yung same power na meron tayo, meron din po sa kanila. Lalo na kung nurture natin ang ating mga anak sa pangaral at patuloy na biyaya ng Panginoon sa Word. Mas madali po tumanggap mga kabata kaysa matatanda. Totoo, hindi. Yung mga bago kaysa sa luma. Kasi medyo tumigas na yung puso, may kalyo na. Pero kayang alisin niya ng Panginoon kung willing lang kayo. Pang-anim, every blessings, miracle comes with responsibility. Can God trust us to be a good steward of the miracle blessing He will give for His glory? At yung pong blessing na tinatanggap nyo is not for your comfort or benefit only, but for His kingdom. Kaya po pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon, maliit man o malaki, para po sa kanyang kaharian. Pagpapalaganap ng kanyang kaharian, dahil malapit na nga po siya dumating. At hindi niya kalooban na may mga mapahamak na kaluluwa. Sana po ay patuloy na mailagay yung burden na yun sa atin na po tayo maging complacent sa ating pagiging Kristiyano or nakakilala sa Panginoon. Kung paano pong yung evidence. Kaya nyo bang tignan ang inyong mga mahal sa buhay na inuuod sa impyerno? At yung uod magot. Dahil hindi nabaginan, hindi napatanggap, hindi nasabi na mahal sila ng Panginoon. Kaya silang iligtas. Kailangan lang magpakumbaba. May kayabangan po lahat ng tao, kahit tayo. Totoo, hindi. Kasi kung wala kayong kayabangan, kung wala kayong pride, kahit na lang ano yung magawa nyo dyan. Pero kasama po yun. Nawa, wag po tayong mahirate o niyayayayin nyo ba yung mga unbeliever nyo kapamilya na samahan kayo sa panalangin? Unbeliever o kayo na lang. Ako na lang. Hirap na mong kasama yun. Hindi marunong manalangin. Tinuruan mo ba manalangin? Isang simpleng salita. Word of God na may power dahil lumabas sa bibig mo, na may relasyon sa Panginoon. At huwag mo nang ipag-pray ang napakahabang prayer. Kung pagpapatanggap yan, patanggapin mo agad. Then saka mo, dalhin sa discipleship. Uti-uti.
Kasi minsan gusto natin, yung natanggap natin, ibagsak agad natin sa kanila. Kahit po sa mga worker dito, kahit sa mga manggagawa dito, hindi lahat pare-pareho ng pagtanggap ng salita ng Panginoon. Lalo na kung medyo mabigat. Pero wala naman pong offended na dito, no? Nasanay na kayo? Sanay na kayo ma-offend. Hindi na kayo nagtatampo. Yan. Kundi alam nyo na, yung kasama po yun sa pagtutuwid ng Panginoon. Kaya nga po, sabi ko nga pagka nasa apostolic teaching ka, bawal ang mahinaan loob. Kahit po sa mga pastor na kasama ko sa SUV, may mga nawala na po, may mga na-offend po na pagdating isa. Pero hindi naman ako nakikimarites. Bakit wala si ganito? Wala pong ganon. Bakit wala si ano? Alam na yun. Hindi alam mo. Kahit na hindi ko alam. So, ganon. Ganon lang. Hindi na para alamin ko pa ng detalye. Kasi hindi mo makakatulong sa akin. Pagka may mga chismis, pagka may mga balita po na nagbabalita sa iyo, alamin mo, totoo ba yan? Tanungin mo rin sa'yo, makakatulong ba sa akin yan? Kung hindi naman, pag sinabing, hindi ko nga alam, basta nabalitaan ko lang yun. Huwag nyo lang entertaining. Huwag nyo lang tanggapin yung basura. Basura. Ibig sabihin, kung hindi naman makakatulong sa'yo, bakit tatanggapin mo pa? Kaya nga po, hindi ba ang sabi ng Panginoon, where two or three gathered together in my name. Hindi ko sinabi, huwag na kayo makisama sa mga unbeliever. Pero, iyakin nyo na may kasama kayong mga believer na nagpapalago, nagpapatatag, at nagpapatibay ng inyong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Okay, so tayo pong lahat ay manalangin. Father God in heaven, salamat po na patuloy, Panginoon, ang bawat isang narito at ganoon din po sa mga nanonood ay patuloy na makita mo maging the planting of the Lord at yung kanilang buhay, Panginoon, ay maging righteous sa iyong harapan dahil inilalagay at ini-a-apply nila, Panginoon, every day in their lives. Ano man ang transaction nila, ano man, Panginoon, ang pakikisalamuha nila, yung righteousness, yung values and standard na according to your word. At dalangin ko po, Panginoon, bilang magkakapatid sa Panginoon, ay patuloy na magbigay kami ng kalakasan, encouragement, panalangin sa mga humihingi ng panalangin, at patuloy, Panginoon, na manumbalik ang init ng pagmamahal, paglilingkod, at patuloy kong pagpapasakop sa iyong kalooban. Yes, Father God, you are preparing us to receive every miracle and blessing na nais mong matanggap po namin. Lamang, tinitignan mo anong kalagayan namin. Kakayanin ba namin ito? At patuloy ba magiging responsable, accountable kami kung matanggap na ito? Kaya salamat po, dalangin ko more than anything, physical, material, financial blessings, yung pong blessing na masunod ng bawat isa sa amin, yung kalooban mo po para sa kanilang buhay. Tunay, Panginoon, na yung end, ang nakita mo na bago mo pa gawin, o bago pa yung sinimulan namin. Kaya dalangin ko na magpahakin po ng bawat isa ang pagkatawag mo sa kanila. Thank you, Father God, na ikaw po patuloy na mangungusap. Salamat din na hindi mo mahayaan na may manakaw na isa sa amin, Panginoon, na naniwala, na nampalataya sa Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa sa patuloy po nag-o-honor sa iyo with their substance at ganun din po sa mga may karamdaman, patuloy na kagalingan ang dalangin ko. And thank you, Father God, na patuloy ang pag-iingat mo po sa bawat isa. Thank you, Lord, sa mga ministering angels at kapayapaan na nagmumula sa iyo, hindi ang binibigay ng mundo. Dahil po ang Diyos ng kapayapaan. Kaya salamat po, Panginoon, sa pag-asa, sa pag-ibig, sa provision mo po, sa pag-araw-araw namin. Thank you, Father God, that we have the commonwealth, Panginoon, common time, Panginoon, na ikaw po ang nagkakaloob. Patatagin mo po ang iyong iglesia at patuloy na palaguin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.